Pati mga kababayan si Senate President Jesus Escudero at si Jingo Estrada dumagdag na sa mga pumalag sa fake news ni Digong na may mga blank items daw sa 2025 budget. Si Jinggoy po, kaalyado niya. Kahit nga si Amy Marcos po, sabi ni Amy Marcos na kakampi niya, baka niya iba man na budget yung sinasabi ni hindi yung GAA talaga. Kasi yung GAA, yung batas na mismo na pinirmahan ng ating Pangulo, wala mga niyang items doon. Yan ang sabi ni Amy. Bumaliktad na yata si Amy. Dalawang dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang Pangulo. Ang merong blanco, yung BICAM, yung GAA naman, ang alam ko, inayos na ng Congress. Medyo kumambyo na si Amy Marcos. Kaya lang, iwan ko kung kakambyo yung mga Marcos loyalist na hindi na siya iboto. Kung magbagong isip pa, mga kababayan yung mga Marcos loyalist, nasakta na ng todo. Dahil sa tingin mga kababayan ng mga Marcos loyalist, trinaydor na ni Amy si BBM na kanyang kapatid. So, sinisiksik niya yung kanyang sarili sa mga Duterte. Na yung mga mismong Duterte, sinusuka na si Amy kasi ang tawag sa kanya, mangga. Ang tingin sa kanya, mangga. Yan ang problema po. Mga kababayan, ngayon, ibigay ko sa inyo itong mga latest na mga pahayag ng mga senador. Si Chis Escudero, mismo ng Senate President. Wala man niyang ganyan. Ayan o. Chis denies signing blank items in GAA report. Sabi sa report ng Daily Tribune. Ngayon lang, mga kababayan, pinablish kaninang umaga, early in the morning, 3:10. Pero kahapon pa to sinabi ni Chis Escudero. So yun po, sabi ni Chis Escudero, wala man na niya kung pinima na any blank entries. Yan he had not signed any blank entries in the approved bicameral conference committee report on the 2025 General Appropriations Act or the national budget. None niya, nang tanungin siya ng media. So sabi ni Escudero, I don't see my signature there, so I don't know what that is. Si Escudero na isang magaling na abogado, nagsabi that only laws can be declared unconstitutional and illegal. Magaling kasing abogado si Chis Escudero. Yung mga grades niya, hindi 75-75. Tulad ng grades ni Digong. Kaya itong si Digong, dapat itong i-disbar. Sa bagay, may final ng disbarment po. Hindi makaintindi sa batas. may sarili siyang batas. Ang batas niya, yung kanyang kaisipan. Sarili niyang kaisipan, yung sarili lang. So sabi ni Chis Escudero, the BICAM report niya is not a law. The committee report is not a law. The law we're talking about is the enrolled copy of the bill signed by the President. That's what should be questioned. Kaya kung BICAM report, that is normal. Kung halimbawa may mga blank items na nakita sila, tulad ng claim ni Ungab, si Ungab yung nagsabi, nag-feed kay Digong, sinakmal man agad yung balita. Kasi purposely gusto nilang galitin yung mga tao, gamitin yung issue na fake, baseless story mga kababayan, para gatungan yung military. Ilok-lok si Inday. Lahat dito mga kababayan, yun ang agenda, ang ultimate agenda. Sabi ni Escudero, yan ang anyang substitute subcommittee report can still be amended as it is not yet final. The General Appropriations Act, which is the product of any committee or conference committee report, is what is being questioned. That law is complete. There are no blank entries, no omissions in the amounts add up. Please understand the budget has around 200,000 lines with titles, project names, and amounts written down. Tama yung paliwanag natin. Kasi stated ng mismong Department of Budget and Management na sila yung gumawa. Then sinadmit po sa Congress. Sabi ni Escudero,
Documents niya with blank entries cannot be considered an enrolled bill. It is not enrolled. The enrolled bill is one signed by the President in Malacanang. Kaya pinagtawanan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni PBBM, dapat na niya, mas alam niya kasi naging presidente siya. Mahilig po sa fake news. Kaya sabi ng ating Pangulo, sinungalingan niya siya. He is lying. Sabi po ni Escudero, he had never heard of a committee report being declared illegal and unconstitutional. It's not right to accuse Congress of having issued a blank check. That is wrong. That is a lie. And it's not true that there were blanks in the GAA. Lumalabas tuloy, mga kababayan, si Ungab at saka si Digong, mga ignorante, ignoramos. O talagang, kung hindi ignoramos, purposely, they are lying para siraan po ang Marcos administration. Sabi ko nga, ang objective nila, i-divert po yung impeachment issue sa kanyang anak. Gustong ilihis ang issue. Gumawa ng issue siya para hindi mapag-usapan yung impeachment ng kanyang anak at saka yung mga nandidiscovering mga kaindik-indik sa investigasyon mga kababayan ng Quadcom. Hindi mangyayari ang inyong mga mithiin na pagtakpa ng inyong mga masamang gawain. Kaya sabi ni Escudero, the Department of Budget and Management and the National Treasury are not allowed to release the GAA with blank entries. The DBM cannot release it. The National Treasury cannot release it. If there is a typographical error in the enrolled bill, like a blank line saying Project ABCDE or Road ABCDE without an amount, it cannot be released and no one can just fill in the amount. Naintindihan na po ninyo, mga DDS. Kaya lang siyempre, hindi man ninyo maintindihan kasi kung ano lang ang sinasabi ng inyong poon na si Digong, yun lang ang pinapaniwalaan ninyo. Kahit kasinungalingan. Alam ninyong si Digong po, sinungaling. Palibasa ka, pare-pares kayo sinungaling. Di ba? Kaya naniniwala kayo sa kasinungalingan. Yan ang isa sa mga talent, mga kababayan, ng mga sinungaling. Kaya nilang paniwalaan na yung sariling kasinungalingan nila. Talent din yan. Sabi ni Escudero, the complaints about the controversy can be filed in court, but the Senate will focus its remaining session days on more pressing legislation. If they want to waste time filing a case in court, they are free to do that. But as for us, we have only 12 session days left, including today, minus the Chinese New Year. O yan ang challenge ni Chis Escudero. Mag-file kayo ng asunto sa korte, hindi yung daldal kayo ng daldal dyan sa SMNI. Di ba, Digo? Ayan yung interview ni kay Escudero ng mainstream media. Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na 3 volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Naulitin ko, kulang-kulang o mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung pakita naman kahit walang microscope. SP dun sa pinirmahan nyo, walang blanco. Wala. Sir, tayo po, ano po yun? Ano po yung dokumento? Hindi ko alam. So ulitin ko, siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yun ang pwedeng question. Dahil sa tinigal-tagal ko abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba? May substitute committee report pa nga, isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan.
So, tama lang na ipa-disbar mga kababayan si Digong kasi ignoramos. Saka sinungaling. Fake news peddler eh. So other than si Chis Escudero, si Risa Ontiveros, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, si Sirwin Gatchalian, lahat nagsabi, wala silang nakita na blanco, pati si Amy Marcos. Ay, ito si Jingo yo. Wala niyang blank items. Pakinggan natin mga kababayan yung report ng ANC. Yung audio lang mga kababayan. By ex-President Duterte that the amounts for some items in the government's 2025 budget were deliberately left blank. President Marcos Jr. earlier hit back at Duterte and called him Duterte's claim refuted by Senators Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, and Jingoy Estrada. They insist the alleged anomaly is impossible to exist in the budget. Sa pagkaalam ko, hindi pwedeng peperma ang chairman. Si Sherwin. Lang. Kasi ako nag-chairman committee. Kapag sinasubmit sa akin ng mga committee report, binabasa ko talaga yan until the very annex para alam ko kompleto lahat. So, naniniwala ako na ang chairman hindi peperma lang. Ano ka ngayon, Digong? Di ba na-confirm yung pagiging ignoramos mo? Ignoramos, fake news peddler. Basag na basag. Mga kababayan si Digong, pati yung kanyang mga minions, kung ano-ano na lang po ang dinadailan. Pati si Panilo mga kababayan, taranta kung paano hihilutin yung mga balita na pinakalat ng kanyang puo na si Digong. Hindi na ninyo maluloko ang ating mga mamamayang Pilipino. Kasi kilalang kilala kayo na santambak na mga sinungaling. Pag sinungaling, ba't paniniwalaan mo ang mga salita ng isang kilalang sinungaling? Di ba? Kaya malamang sa mga susunod pang mga sasabihin ni Digong, wala nang paniniwalaan yung publiko. Kahit pa magsabi pa ng totoo si Digong, tingin ng publiko kasinungalingan pa rin. Parang the boy crying wolf, yun ang mangyayari sa kanya. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.